diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, hindi naging madali ang mga talakayan pero nagkaisa ang mga leader na sama-samang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Narito ang report. Malinaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Kailangan ng pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon. Sa kanyang mensahe sa gala dinner sa harap ng mga ASEAN leader kagabi, bagaman sinabi niya na hindi naging madali ang mga pagtalakay sa nagdaang mga pulong, kailangan anya itong harapin at pag-usapan. Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. These were not easy discussions, but they were necessary ones. The strength of ASEAN has never depended on the absence of difficulty. It has grown on our willingness to confront difficulty and the difficult realities that together we share and face as a region. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na konektado ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kaya kailangan anya ng pagtutulungan, pagkakaisa at kooperasyon sa anumang hamon sa rehiyon. So as we return to our respective capitals, let us do so with a renewed understanding that while our countries may face different pressures, our long-term security remains closely connected. No member state can insulate itself entirely from instability beyond its borders. But neither should any member state feel that it must face these challenges alone. And it is moments such as this that also compel us to reassess what matters most. Paalala pa ng punong ehekutibo, hindi dapat manatili sa mga pahayag lamang at diplomatikong pagtitipon ang regional cooperation. Dapat anyang maramdaman ito ng mga karaniwang mamamayan. If there is one lesson the recent weeks have reinforced, it is that regional cooperation must ultimately serve people in practical ways. Our citizens do not measure our success by the number of inspirational statements that we issue. They measure it by whether their communities are more secure, whether their livelihoods are protected, and whether their children can face the future with confidence. Sa pagtatapos ng summit, ipinahayag din ng presidente ang pag-asang muling makaharap ng Pilipinas ang mga lider ng ASEAN sa mga susunod pang pagpupulong. So as we leave this summit, may we do so with a clearer sense of purpose, a stronger commitment to one another, and the confidence that ASEAN can continue to shape a region that is resilient, innovative, dynamic, and people-centered. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.